Billionaires Instant Pride, Part 26. We're here! Umaalingaw-ngaw ang bibong boss ni Marco nang tuluyan kaming makarating sa daungan ng pribadong isla na nirentahan ni Lolo Henry. Unang bumungad sa akin ang puting-puti at pinong-pinong buhangin. Kay linaw rin ang tubig at hindi gaanong kalakasan ng alon. Hindi kalayuan sa amin ay naroon ang hilerang mga puno ng niyog na siyang mas nagpaganda sa beach. Kita ko rin ang mga gusali na gawa sa kahoy, burnish, amakan at salamin. Napaka-preskong tingnan ng buong lugar. Welcome to Isla Putli. Iyon ang mga salitang bumungad sa akin habang inaalalayan ako ni Logan pababa sa yate. At nang makaapak ako sa puting dalampasigan, ay agad nila akong sinuotan ng kwintas na gawa sa bulaklak. Ganoon na rin ang iba ko pang kasama. Agad kong inilibot ang tingin sa paligid. Hindi pa gaanong develop ang lugar. Kakaunti pa lang ang mga gusali, pero tingin ko yun ang motif nila. Kaya siguro ay private island lang to. This way po. Nakangiting sambit ng isa sa mga staff na nakasuot ng white t-shirt na may printed letters na Isla Putli. Pagkatapos ay sinensya nito ang mga kasamahan na alalayan kami sa pagbitbit ng mga gamit namin. Let's go! Sambit ni Mr. Moller bago niya hinawakan ang kamay ko. Bagya pa akong nagulat at akmang babawiin pa sana ang kamay ko nang maalala kong kailangan na nga pala naming magpanggap muli at baka inoobserbahan kami ng tauhan ng lolo niya. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang nangyari kanina. Hindi ko nga maipaliwanag kung anong meron sa yakap na yun at sa tuwing naiisip ko ay nagiinit ang pisngi ko. Kagaya nila ngayon. Idagdag mo pa ang nakakakiliting sensasyon sa tiyan ko. Bumuga na lang ako ng hangin bago itinuon sa harapan namin ang tingin ko. At ilang hakbang lang ay bumungad sa amin ang hilera ng mga kubo na nakatirik sa itaas mismo ng dagat. May mahabang tulay na nagkokonekta sa dalampasigan at sa mga kubo. Gawa pa rin sa amakan, kahoy at salamin ang mga kubo. Pero mas moderno ang dating dahil sa maliit na pool na nasa tabi nito. Sakto lang sa 1 hanggang 2 tao ang sukat ng kubo. At ang mas maganda pa ay pwede ka nang direktang maligo sa dagat. Kahit nasa loob ka dahil may butas doon na pwede mong daanan. Ang ganda? Bulalas ko habang inililibot ang tingin. I'm glad you like your lover's hat, ma'am. Nakangiting sambit ni Mara, ang staff na gumabay sa amin. Pagkatapos ay nagpaalam na siya para bigyan kami ng panahon para mag-ayos ng mga gamit. Sir, ako na po mag-ayos ng gamit niyo. Sambit ko sa kanya nang makita kong tila nahihirapan siyang magtupi ng mga damit niyang inilabas niya sa maleta niya. Nang hindi niya ako kibuin, ay lumapit ako sa kanya. Ako na po, sir. Stay away from me. Pabulong niyang sambit sa akin pero hindi ko siya pinakinggan. Tingnan niyo nga po, mas nalulukot pa yung damit niyo eh. Ako na. Pagpupumilit ko at hinablot ang damit sa kanya. Pero dahil sa iniwas niya to ay kamay niya ang nahawakan ko. May kung anong kuryente ang agad na dumaloy sa katawan ko, lalo na nang matigilan kaming dalawa at mapatingin siya sa akin. Ako na nga po kasi. Dagdag ko sabay hila ng damit sa kanya at talikod para maitago ang nagsisimula kong mamulang mga pisngi. Sige, anya at mabilis na tumayo. Since you're so insistent, ikaw na mag-ayos niyan. Pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko. Dagdag niya at agad na nilisan ang silid. Napabugan nilang ako ng hangin nang marinig ko ang pagbukas-sara ng pinto. Napahiga ako sa kama at napatingin sa kisame. Ano ba itong nangyayari sa akin? Naibulong ko na lang bago gumulong sa kabilang parte ng kama. Matapos ang ilang sandali, ay muli akong bumangon para ituloy ang pag-aayos ng gamit. Pagkatapos ay naisipan kong magbihis na lang din ng damit dahil hindi pang beach ang damit ko. Sabi kong binuksan ang bag ko para isuot ang pinamili ko. Itinaas ko sa ere ang pulang two-piece na binili ko.
Ito kasi ang bagay sa kutis ko, na hindi sobrang kaputian at hindi rin naman kayo manggi. Nasa pagitan lang. Hindi na ito ang unang beses na nakapagsuot ako ng ganito, kaya komportable na akong suotin to, kahit pa sa harap ni na Mr. Muller. At isa pa, may white see-through dress din naman ako ang ipapatong. Nagsuot din ako ng sombrero at beach sandals at nag-apply ng sunblock bago tuluyang lumabas para hanapin silang apat. Pagkalabas ko sa hut, ay sumalubong sa akin ang preskong hangin, kaya napapikit ako at napangiti. Matagal-tagal na rin mula nang huli ako makapunta sa dagat. Naisipan kong kumuha ng litrato para may remembrance ako. At habang tinitingnan ko ang pictures ko, ay bigla akong nalungkot dahil naalala ko ang pamilya ko. Mas masisigurong bakasyong to kapag kasama ko sila. Sige lang, sa susunod ay madadala ko rin sila sa ganitong lugar. Pagsisikapan ko. Bumuga ako ng hangin bago iginala ang tingin para hanapin ang apat na barakong kasama ko. Nakita ko sila sa ilalim ng hilera ng mga niyog at umiinom ng buko juice. Bawat isa sa kanila ay may hawak na buko, habang prenteng nakasandalas sa Cleopatra chairs. Hindi man lang nag-alok. Maktul ko bago naglakad palapit sa kanila. Hindi kalayuan ay may nakita akong mga staff ng resort. Kaya automatic na nag-on ang vibe mode ko. Ani! Nilakasan ko ang boss ko sabay kaway ng isang kamay ko para tawagin ang atensyon ni Mr. Blair. Atensyon niya lang sanang tatawagin ko, pero silang apat ang bumangon at napatingin sa akin. What are you having? Tanong ko nang tuluyan akong makalapit sa kanila. Wow! I really know you're hiding such a gorgeous PC, Christine. Tila hindi makapaniwalang saad ni Marco, sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. You could be a model. You're such a fine, voluptuous woman. Anya habang umiiling-iling pa. I agree. Segunda naman ni Noah sabay tanggal ang sunglasses niya. If you wanna enter modeling, just tell me, and I'll back you up. Thanks. Utal kong sambit dahil hindi ko alam kung paano sumagot sa kanila. Lalo na't na-awkward ako sa mga sinasabi nila. Bumaling na lang ako kay Mr. Muller at nang masimulan na namin ang pagpapanggap dahil nasa malapit lang ang mga staff. Han, what can you say about my outfit? Tanong ko sa kanya. Todong isip pa ako na para talagang sabik na sabik akong marinig ang sagot niya. What do you think daw, Mr. Husband? Sabat naman ni Marco sa bangisi. I guess he's too stunned to speak. You look gorgeous, Christine. Sambit ni Logan. Kaya napatingin ako sa kanya. Matamis siyang ngumiti ng magkasalubong ang mga mata namin. You're beautiful, my wife. Sagot sa akin ni Mr. Muller. Kaya nalipat sa kanya ang atensyon ko. Beautiful as always. Dagdag niya at matamis na ngumiti sa akin. Alam kong parte lang naman yun ang acting namin. Pero hindi ko mapigilan ang mumunting kiliti sa aking tiyan na tila puno ng mga naglili parang paru-paro ang kaloob-looban ko. Agad na sumila ang matamis na ngiti sa labi ko. Thank you. Ay, ang sweet naman ng love team namin. Pang-aasar ni Marco. Tatawagin natin ang love team nyo as Yuting. Anya at bumingis-ngis. Tapos kaming supporters nyo ay magiging Utinatics. Marco, saway ko sa kanya dahil ang balahura ng pagkakasabi niya. Stop it! Saway ko at napanguso dahil ako ang nahiya sa mga sinabi niya. Ang baboy. Enough. Saway ni Uriel bago siya tumayo. Since my wife is here, we should go and start enjoying the rides. Dagdag niya bago inilahad ang kamay niya. Tumingin siya sa akin at matamis na ngumiti. Let's go? Tumangulaw ako sa kanya at binalik ang ngiti niya bago inabot ang kamay niya. Pagkatapos ay magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa area kung nasaan ang iba't ibang rides na ino-offer ng resort. Banana boat? Really? Hindi makapaniwalang sambit ni Mr. Muller nang yon ang piliin ni Marco. What are you? A kid?
Christine told me she hasn't tried it before. Pagrarason niya bago siya tumingin sa akin. Di ba? Yes. Nahihiyang tugon ko bago ako tumingin kay Mr. Muller. Pero kung ayaw niyo, we can choose another ride na lang. Bawi ko. Okay lang sa akin, sabat ni Logan. Since you want to try it, then we should go for it. Ako rin. Walang emosyong sambit naman ni Noah bago siya sumakay sa banana boat at sumunod naman si Logan. Me too. Nakangising segunda ni Margo. Kung ayaw mo, Uriel, mag-ride ka mag-isa mo. Banat niya bago siya sumakay na rin. Halika na, Christine. Sa likod kita at nagmapayakap ka sa akin mamaya. Dagdag niya sabay kindat sa akin. Fuck! Dinig kong bulong ni Mr. Muller bago siya lumapit sa banana boat. Fine. Let's do banana boat. Basta mamaya, ang gusto ko naman ako ang masunod. Anya sabay sakay sa likuran ni Marco. Sus, ayaw mo lang yumakap sa akin si Christine eh. Nakangising asar ni Marco. Don't worry, hindi ko naman aagawin si Christine sa'yo, Mr. Husband. Solid team Yutin ako. #Yutinatics. Stop it, or lulunurin kita. Matigas sa saway ni Mr. Muller, pero tinawanan lang siya ng kaibigan. Lumingon siya sa akin at matalim akong tiningnan, pero agad din yung lumambot, nang siguro ay mapagtanto niya na may mga stop sa paligid. Han, matamis siyang tawag sa akin. Halika na, dito ka sa likod ko. Dagdag niya at inilahad ang kamay niya. Agad ko naman yung tinanggap at hinayaan siyang alalayan ako. Sweet naman ang Yutin. Hirit pa ni Marco kaya naitulak na siya ni Mr. Muller dahilan para malaglag siya. Tawang-tawa lang siya habang bumabalik sa pwesto niya. Nagkaroon muna ng saglit na briefing at tiningnan ang life vest namin bago nagsimulang umandar ang jet ski. Noong una ay ayos lang naman. Kaya ko pa. Pero nang pabilis na ng pabilis ang andar at nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tili ni Marco ay hindi na ako mapakali. Hindi ko rin alam kung saan ako kakapit dahil parang hindi na safe ang kinakapitan ko. Nabigla na lang ako nang may humawak sa kamay ko. Pagtingin ko ay si Mr. Muller pala yun. Mabilis niyang inilingkis ang isang kamay ko sa tiyan niya at ganun din ang ginawa niya sa isa. Hang on tight, sambit niya sa akin. At dahil ayaw kong mahulog, ay mahigpit akong yumakap sa kanya sabay pikit ng mga mata ko. Ramdam ko pa ang tila paninigas ng katawan niya nang idikit ko ang sarili ko sa likod niya. Damang-dama ng mga braso ko ang matigas niyang tiyan. Open your eyes, Christine. You won't enjoy the ride if you keep your eyes closed. Dinig ko ang sabi niya. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at ilang sandali pa, ay nakasabay na rin ako sa tili ni Marco. Dalawa na kaming tumitili. Hindi ko mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko dahil na rin sa labis na tuwa. Hanggang sa matapos ang ride ay hindi nawala ang ngiti ko. That was basic. Bulanas ni Marco bago niya inayaang malaglag ang sarili sa tubig. Walang katril-tril. Dagdag niya. Says the one who screamed the most. Malamig na sabi ni Noah bago to bumaba. Are you okay, Christine? Tanong naman sa akin ni Logan. Did you have fun? Pahabol niya sa bangisi. Yes, maikli kong sagot at ngumiti rin pabalik. All thanks to my husband. Dagdag ko bago tumingin kay Mr. Muller. I didn't do anything. Anya bago mabilis na bumaba. I'm starving. Let's check if the buffet's ready. Dagdag niya at dali-daling nagtungo sa malaking kubo ng resort kung saan kami kakain. Nakaupo ako ngayon sa tulay na nagkokonekta sa kubo namin papunta sa dalampasigan. Pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Hindi mawala-wala sa labi ko ang matamis na ngiti dahil nabibighani talaga ako sa ganda ng kalangitan habang lumulubog ang araw. Christine, the yacht is ready. Kumakawin na tawag sa akin ni Marco. Nasa dalampasigan na siya at nakapagpalit na ng damit. Call your husband and be there in 5 minutes or else, iwanan namin kayo. Dagdag niya bago umalis. Tumayo na ako at mabilis na bumalik sa kubo namin
para tawagin si Mr. Muller. Hindi na ako nag-abala pang kumatok dahil sigurado naman akong nakapagbihis na siya. Hindi na ako nag-abala pang kumatok dahil sigurado naman ako nakapagbihis na siya. Pero pagkapasok ko, ay mabilis akong napatili nang bumungad sa akin ang nakalawlaw niyang lawit. Nakayuko siya at pasuot na sana ng underwear. Napasigaw rin siya siguro sa gulat. Sorry, tarantang sambit ko bago mabilis na lumabas. Halos mag-usok ang mukha ko dahil sa sobrang init ito. Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya harapin. Nakita ko na yung pribadong parte ng katawan niya noon. Pero, iba kasi noon. Matigas yung nakita ko noon. Kanina, walang buhay yun. Pero kahit na malambot pa, masasabi kong ang laki pa rin ito. Nasabunutan ko ang sarili ko dahil sa kung ano-ano na lang ang naiisip ko. I think you should learn how to knock. Nag-angat ako ng tingin ng marinig ko ang striktong boses ni Mr. Muller. Pagtingin ko sa kanya ay namumula rin ang mukha niya. Pero siguro dahil sa galit sa akin. Sorry sir, hindi ko naman po kasi alam na hindi pa ako nakakapagbihis. Paliwanag ko bago tumayo. Pinapatawag na kasi kayo ni Marco dahil ready na raw po yung yate. Pag-iiba ko sa usapan dahil hindi ako komportabling pag-usapan ang naganap kanina. Okay, let's go. Walang emosyong sabi niya bago ako nilagpasan. Next time kumatok ka. Mariin niyang pahabol bago na unang maglakad. Opo. Naiyang tugon ko at tila tutang sumunod sa kanya. What took you so long? Reklamo ni Marco. Don't tell me you had a quickie. Quickie? Ano yun? Kunotong tanong ko dahil hindi ko talaga alam kung ano ang tinutukoy niya. Ha? Hindi mo alam? Well, Hindi niya natapos ang sinasabi niya nang takpan ni Logan ang bibig niya, sabay hilas sa kanya pasakay sa yate. Lumingon ako kay Mr. Muller, at nang magtagpo ang aming mga mata ay nagtanong ako, Sir, ano yung quickie? Pabulong kong sambit dahil baka marinig ng mga staff. Tumingin sa akin si Mr. Muller at pansin ko ang muling pamumula ng mukha niya mula sa ilaw na nagmumula sa yate. Mukhang nainis na naman siya sa sinabi ko. It's better na hindi mo alam. Matigas niyang sabi bago na unang maglakad sa akin. Napanguso na lang ako bago sumunod sa kanila. Ano ba kasi yung quickie na yan?